Halika na po tayong makupo mga kapatid. Praise the Lord. Magandang hapon sa ating lahat. At naalala ko kanina yung sabi ng ating kapatid, si Brother Raul, hayaan mo bro, one of these days, maglalaan tayo ng just for you. But we believe mga kapatid na ang salita ng Panginoon ay para sa lahat. Ang salita ng Diyos ay nagiging pagpapala o magiging pagpapala sa kanya mga anak. So sa hapon na ito mga kapatid, lalo siguro hindi makaka-relate si Brother Raul. But ang salita ng Panginoon, merong siyang kahulugan na mas malalim at ito ay tumitimo sa puso ng kanyang mga anak at ito ay nagiging pagpapala sa bawat isa. So sa hapon na ito, dadaling ko kayo sa aklat ng Ruth at nais kong pamagatan ang ating pag-uusapan about famine and funerals. Famine and funerals. So famine, taggutom. Funerals, I think, is burol. So ang ating tatalakayin mga kapatid ay sa aklat ng Ruth, sa unang chapter ng Ruth. Buong chapter tatalakayin natin and then bigyan ko kayo ng bird's eye view ng ating pag-uusapan. And then from time to time, magsusum in tayo sa ilang mga talata para maging pagpapala sa bawat isa. So famine and funerals, sa aklat ng Ruth chapter 1, verses 1 to 22. Tunay mga kapatid na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na hindi siya tyrant. Binigyan niya tayo ng kalayaan, hindi niya tayo ginawang robot, ginawa niya tayo na merong moral faculty. We have the freedom of choice. Binigay ng Diyos sa atin ang kalayaan niyan para mamili. At bawat anak ng Diyos o bawat mananampalataya, supposed to be, dapat nating piliin at sundin ang kalooban ng Diyos. But it's sad to say mga kapatid na sometimes alam natin ang kalooban ng Diyos, but there are times na we can ignore the will of God. Pwede nating tanggihan ang kalooban ng Panginoon. And sometimes mga kapatid, pwede tayong mag-argue sa kalooban ng Panginoon. And there are times mga kapatid, we disobey at hindi natin nasusunod yung sakdal ng kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. And there are times mga kapatid, nilalabanan natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ngunit, in the end mga kapatid, kagaya na mababasa natin sa Psalm 33, verse 11, the counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart from generation to the generation. So hindi natin mapapasubalian yan mga kapatid. Anuman ang piliin natin, ignorin natin ang kalooban ng Panginoon, makipag-argue tayo, suwayin natin, labanan natin. In the end, the plan of His heart from generation to generation, yan ay mananatili. At yan rin ang sinabi ni Job sa Job chapter 9, verse 4. Marunong at makapangyarihan ng Diyos, sino ang nakipaglaban sa Kanya at nagtagumpay? So alam natin ang kasagutan at si Job mismo alam niya ang kasagutan na wala. Sino ang lumaban sa Panginoon na nagtagumpay? So ang kalooban ng Panginoon, ang counsel ng Diyos ay mananatili from generation to generation at siya ay makapangyarihang Diyos na walang magtatagumpay kahit na sino ang lalaban sa Kanya. So kung susundin natin ang kalooban ng ating Diyos o kalooban ng Panginoon, everything in life sa ating mga buhay mga kapatid, masasabi natin mga kapatid na magiging maayos. There are times mga kapatid na tayo ay sinusubok ng Panginoon, but just to test our character para rin ito sa ating kabutihan. So kung susundin natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, everything sa ating mga buhay ay magiging maayos, but kung ito naman ay ating
susuwayin, lahat ng bagay ay magsisimulang mag-fall apart. At ang bagay na ito, mga kapatid, ang katotohanan na ito ay makikita natin sa aklat ng Ruth. Ito ay sa pamagitan ng buhay ni Elimelech at ng kanyang asawang si Naomi. At dito, mga kapatid, pwede nating makita yung mga bagay na dapat nating iwasan. So, mistakes we must avoid, mga kamalian o mga mali na dapat nating iwasan habang tayo ay nasa ilalim ng suliranin o ng pagsubok sa buhay. And just for the background, mga kapatid, ang aklat ni Ruth ay nasulat na ito ay sa panahon ng manghukom. At ang panahon na yon ay hindi madali. Ang mga araw na yon, hindi madali ang mamuhay ng mga panahon na yon sapagkat sabing ganon sa Judges 17 verse 6, in those days there was no king in Israel. Every man did what was right in his own eyes. At yan ang mangyayari, mga kapatid, pag wala nagahari sa isang bayan o sa isang bansa, bawat tao ay gagawa ng sarili niyang kapamaraanan o ayon sa kanya kung ano yung tama sa kanya, ito ay gagawin niya. At yan ay anarchy, mga kapatid. Yan ay anarchy. Ang aklat ng hukom o ang Book of Judges ay isang kasaysayan. Kasaysayan ito ng Israel na kung saan ang bayan na ito ay nasa pinaka-lowest of the lowest, mga kapatid. Lowest point ng kanilang national history. Nakarecord dito ang division ng bawat tribe, ang pagmamalupit o ang kalupitan, ang apostasy, ang civil war sa bawat isa, at ang bayan na walang kaayusan. Kagaya ng Israel sa nakaraan, marami sa atin, mga kapatid, na namumuhay. O there are times, mga kapatid, dumadating sa ating mga buhay bilang individual na mananampalataya na dumarating yung unbelief. Naranasan niyo ba yung, mga kapatid, na there are times na dumadating yung unbelief sa ating mga buhay na parang bagamat naririnig natin ang salita ng ating Panginoon na mayroon siyang sinasabi, but one thing na nadidisobey natin ito, at pag nagkaganon, mga kapatid, hindi natin nasunod ang kalooban ng ating Panginoon, hindi natin na-enjoy yung blessing na dapat sana pinagkakaloob ng Diyos sa ating mga buhay o sa buhay ng kanyang mga anak. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, alam naman natin ang ating kalagayan, kagaya na sinasabi ng Bible na ang panahon ngayon ay pasama ng pasama. Nakaranas tayo, sabihin natin sa buong mundo, nararanasan natin, o kahit sa Pilipinas, single out lang natin sa ating bayan na maraming kaguluhan na nangyayari sa ating bayan. Laganap yung moral decay, diba? At lalo na sa panahon ngayon, pag naglakad ka nga, hindi mo na alam kung yung kasabay mo, babae ba yan o lalaki. At napakaraming kalaswaan, maraming mga kalikuan ang nangyayari ngayon sa lipunan. At napakaganda ng paalala ng ating ng Panginoon na i-share din sa atin ng kapatid last Wednesday, last time na nag-share ang ating kapatid, last Wednesday, na love not the world. Sabi ko nga nung Wednesday, kung meron mang pag-ibig na kinamumuhian ng ating Panginoon, ito ay yung pag-ibig sa sanlibutan. At marami tayong nararanasan ngayon, mga kapatid, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, mga bagay na nakikita natin. Ito yung mga bagay na nakaka-impluwensya sa atin and somehow, sometimes nahahatak tayo ng sanlibutan. Kaya nga, in-encourage tayo ng Biblia na lumakad tayo sa liwanag, lumakad tayo ng may katalinuhan, patayin natin yung mga gawa ng laman. Sapagkat yan, mga kapatid, yung hatak sa atin. Hindi kino-question na tayo ay anak ng Diyos, meron tayong Espiritu Santo. But there are times, mga kapatid, na ang mga bagay na ito ay
sagabal sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ito yung bagay na nakakapanghina sa atin, lalo na kung saan ba natin sinasaturate yung ating mga isipan. Kung tayo ay babad sa sanlibutan, may impluwensyahan tayo ng sanlibutan. Kaya napakaganda ng sabi ng Biblia na meditate on this word day and night, and this word will not depart from you. Kaya mga kapatid, napakahalaga na hindi lamang tayo dito nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sa church, marami tayong nakikinig, napapakinggan na encouragement ng mga salita ng ating Panginoon. But ang application niyan mga kapatid is yung pag naghiwa-hiwalay na tayo rito. Totoo na lumalakas ang ating pagkataong loob. But the real test mga kapatid is hindi sa mountain top experience. Hindi sa mountain top. Because we live in the valley at doon natin dapat ina-apply yung mga bagay na natutunan natin sa mountain top experience na yan. Sa kabila ng ang ating panahon ngayon ay magulo, isang katotohanan pa rin na ang Diyos ay nagmamahal sa sanlibutan. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. At nais pa rin ng Diyos na ang tao ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan. So yun ang magandang balita mga kapatid. Kahit na tayo ngayon ay sabihin natin na nasa kadiliman. At sa 7 church ages nga mga kapatid, ang Laodicea is napakaliit ng liwanag. Mas malaki ang kadiliman kaysa sa liwanag. But the good news is, and the good thing is, na ang Diyos pa rin ay nagmamahal and He wants to save the lost sinner. And we are glad mga kapatid, tayo ay inalis na ng Diyos sa kadiliman. Tayo ay dinala niya sa liwanag, and we have the privilege para i-enjoy yung kanyang mga salita. At mahalin natin ang salita ng ating Panginoon, pagbulay-bulayan natin, at pagsanayan natin mga kapatid. So, the book of Ruth, ang lugar niyan ay nagkaroon ng famine. Just a little background mga kapatid. Ng mga panahon na yan ay nagkaroon ng taggutom sa lugar ng Israel. Particular sa Bethlehem, na kung saan dyan naninirahan si Elimelech at ang kanyang asawang si Naomi. At meron silang dalawang binatang anak, si Malon at Kilion. At nakakapagtaka mga kapatid, nagkaroon ng famine sa Bethlehem. Which kung ating pag-aaralan, Bethlehem is the house of bread. Diba? Bakit nagkaroon ng shortage of bread sa Bethlehem? Well, isa lang ang kasagutan mga kapatid. Once na ang mga tao ng Diyos ay sumusuway, nagpapadala ng famine ng Panginoon. And darating ang panahon, kagaya na sinasabi ng Bible, hindi lang famine sa pagkain. How much more pag dumating yung time na sinasabi ng aklat ni Amos na yung taggutom sa salita ng ating Panginoon. Kaya hanggat nakakakain pa tayo ng salita ng Panginoon, ating niyang tanggapin, i-digest, at pagbulay-bulayan na tigit sa lahat mga kapatid, pagsanayan. Because darating ang panahon na magkakaroon ng taggutom sa salita ng ating Panginoon. At during the time ng mga judges, ang istorya ng Israel ay tatalikod sila sa Diyos sapagkat walang hari, at ang Diyos, mahal niya ang kanyang bayan, magpapadala siya ng isang hukom, itatayo niya ito, and then nililigtas ang bayan ng Israel, and then magpupuri sila sa Diyos, magpapasalamat, and then after some time, babalik sila sa idolatry, paparusahan sila ng Diyos, and then panibagong cycle na naman, magtatayo ulit ang Panginoon ng deliverer. So, yun ang cycle ng aklat ng Judges. At ito yung panahon na kung saan dito rin nasulat yung aklat ni Ruth. So, ang pagpapasya mga kapatid, nagpasya ang mag-asawang si Elimelech at si Naomi nang magkaroon ng taggutom sa Bethlehem. Nagpasya sila na pumunta sa Moab. Tatlong bagay mga kapatid na sa ating mga buhay pag merong
sabihin nating problema na dumarating, ano ba ang ginagawa natin? Well, unang-una, dapat natin gawin pag mayroong problema dumating sa ating buhay, mag-pray tayo sa ating Panginoon. Mag-pray tayo sa ating Panginoon. At tatlong bagay ang pwedeng mangyari pagka kayo ay nasa kalagayan na kung saan kayo ay umaani na nasa suliranin o nasa pagsubok. Unang-una mga kapatid, pwede niyong i-endure yung pagsubok o yung mga trial na yan. But the problem is, yung trial na yan, habang ini-endure mo, yan ay magiging master mo at aalipinin ka ng trial na yan. At pag naalipin ka, masyadong nabugbog ka sa suliranin o sa problema na yan, ang tendency natin mga kapatid minsan ay maging bitter. Di ba? Naranasan niyo mga kapatid, pag ang tao masyadong bugbog na sa problema, time and again, sunod-sunod ang problema, ang suliranin, ang kahirapan, there are times na ang tao ay nagiging bitter. At may mga tao nga na sinusumbatan pa nila ang Diyos sa nangyayari sa kanilang buhay. Pangalawa mga kapatid, pwede nating takasan yung ating mga trials at pagsubok na yan. But the thing is, mamimiss natin yung opportunity na ipagkakaloob ng Panginoon o ng Diyos sa atin na yung trial na yan ay ating malagpasan at yan ay maging makaka-build ng ating karakter. So wag nating takasan ang ating problema. Wag din nating i-endure, wag din nating takasan. Ang pinakamaganda mga kapatid, tingnan natin ang trial sa ating mga buhay o kung kayo man ay may mga pagsubok sa ngayon, tingnan nyo ang pagsubok na yan na isang opportunity para makita ang gawa ng Panginoon sa inyong buhay. Para makita kung gaano gagawa o kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. So, make it an opportunity para patunayan ng Diyos na meron siyang magagawa sa ating mga buhay. Patuloy lang tayong magtiwala sa ating Panginoon at hindi tayo magtiwala sa sarili nating abilidad, karunungan, at kalakasan. Romans 8:28. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. At ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ating ikabubuti. So, yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Huwag tayong maging bitter. Pag masyado na tayong nabubugbog sa problema, tandaan natin na ang mga bagay na ito ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikakabuti. Alam nyo, kagaya nun, naalala ko, pag gumagawa ng cake, di ba? Bawat ingredients ng cake, kung individual na kakainin mo yan, hindi masarap. Pero pag nagkakalakip-lakip na gumawa yan at nagsama-sama yan, ay magiging isang magandang cake. So, doon natin dadalhin na ating mga sarili, mga kapatid, na ang mga bagay na nararanasan natin ay magkakalakip-lakip yan para sa ating ikabubuti. At sa lahat ng bagay na nararanasan natin, huwag nating kalimutang magpasalamat sa ating Panginoon. In all things, give thanks. Hindi lamang tayo magpapasalamat pag tayo ay magandang pakiramdam, pag tayo ay may blessing, sa meron, sa wala, magpasalamat tayo sa Panginoon, sa karamdaman o kalakasan, lagi tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Sa panahon na nagkaroon ng famine o ng tagutom sa Bethlehem, isang pagpapasya ang ginawa ni Elimelech at masasabi natin na it's a wrong decision. It's a wrong decision. Alam niyo mga kapatid, pag dumarating yung problema sa ating buhay, hindi natin dapat ito tinatakasan. At itong ginawa ni Elimelech, nakita niya na nagkaroon ng tagutom sa Bethlehem at nag-decide sila na lisanin ang kanilang tahanan. Ang tanong mga kapatid, bakit mali yung desisyon na ginawa na ito ni Elimelech? Sinama niya ang kanyang asawa na si Naomi at yung kanilang dalawang anak.
Ano ba ang mali sa ginawang desisyon ni Elimelech na pag-alis sa bayan ng Israel o Bethlehem particular, papunta sa Moab? Unang-una, nakita ni Elimelech yung problema. He walked by sight and not by faith. Yan din yung mali na o kamalian na nagawa ni Abraham nang ma-encounter niya ang famine. Nagkaroon din sa buhay ni Abraham, dumating din yung taggutom, at yan din ang ginawa ni Abraham. Pumunta sila sa lupain ng Egypt. Instead na hintayin niya kung ano yung gagawin ng Diyos, pinangunahan niya ang Diyos, at karaka-raka pumunta sila sa Moab at sa kaso ni Abraham sa Egypt. So, just wait for the Lord. Kung ano yung, wag tayong magpadalos-dalos sa ating mga pagpapasya, mga kapatid. Mag-pray tayo, and then tignan natin yung problema at hintayin natin kung ano yung gagawin ng Diyos sa problema niyan. At nung ginawa ni Elimelech ang paglisan sa Bethlehem, papuntang Moab, doon na, yun ang pasimula, yun ang unang hakbang ng kanilang suliranin. Alam niyo mga kapatid, kahit na gaano kahirap yung ating mga pinagdaraanan, yung ating kinalalagyan, the best and safest way or the best place to be, hindi sa sindis. When you're angry, hindi sa sindis. The best place to be and the safest way to be is in the will of God. Diyan pa rin mga kapatid. Diyan pa rin tayo mga ngalong. Yan yung pinakaligtas at pinakamainam na paraan pag dumarating tayo sa mga pagsubok sa kalooban ng ating Panginoon. May salita ang Diyos sa atin mga kapatid. But ang tanong mga kapatid, paano tayo lalakad sa pananampalataya? Well, isang kasagutan, by claiming the promises of God. Nababasa natin ang salita ng Panginoon. Marami na tayong nabasa sa banal na kasulatan. May mga pangako ang Panginoon. I-claim natin yung mga pangako na yan. Sundin natin ang salita ng ating Panginoon in spite sa mga bagay na nakikita natin, nararamdaman natin. Sometimes mga kapatid, ang kaaway ay umaatake sa ating mga senses. Di ba? Kaya nga, merong pinangaral, I think, yung sixth sense, di ba, which is faith. Sapagkat ang kaaway ay gagawa yan dun sa ating mga senses, yung mga mararamdaman natin, makikita natin. But meron tayong sixth sense, which is yung pananampalatayan na ibinigay sa atin. At yan yung gagamitin natin, mga kapatid. Huwag tayong mag-rely sa mga bagay na nakikita natin o nararamdaman natin. Kundi magtiwala tayo sa pangako ng Panginoon, sundin natin ang kanyang mga salita. So, we walk by faith by committing ourselves. Hinukomit natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Nagtitiwala tayo sa Diyos na gagawa siya at kakatagpuin niya yung ating mga pangangailangan. At alam niyo mga kapatid, pag kayo o pag tayo ay lumalakad sa pananampalataya, naluluwalhati ang ating Panginoon. At pag naluwalhati ang Panginoon, sabing gano'n ng isang awit, when we are satisfied, He is more glorified. Diba? When He is satisfied, when we are satisfied, He is more glorified. At kung tayo, isa pa mga kapatid, when we live by faith, kung tayo ay namumuhay sa pananampalataya, kagaya ng sinabi ko, yan ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Napakaraming tao sa ating paligid, kapitbahay, kamag-anak na hindi pa converted, mga kapatid, di ba? Marami ang nakatingin sa atin, mga kapatid. So, it is an opportunity to witness sa kanila kung paano tayo lalakad. Kung tayo ba ay magpa-puff up, magpi-flare up sa mga bagay na nangyayari o sabihin natin na magwawala sa problema. So, kung magiging witness tayo, mga kapatid, be a good witness. Diba? Para masabi ng mga tao na, yan ang Kristiyano. Diba? Hindi yung, yan ba yung Kristiyano? So, gawin natin mga kapatid, yung mga pagsubok na yan, it's an opportunity to witness
sa ating mga buhay, kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Mabibuild yung ating Christian character sa ating mga buhay. 1 Corinthians chapter 3, verses 18 to 20. Let no man deceive himself. If any man among you thinks that he is wise, in this age he must become foolish, so that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness before God. For it is written, He is the one who catches the wise in their craftiness. So mag-ingat tayo mga kapatid, merong karunungan na mula sa Diyos, merong karunungan naman na mula sa sanlibutan. At ang karunungan sa sanlibutan na yan mga kapatid, yan ay kamangmangan sa ating Panginoon. At ang karunungan ng Diyos, mga kapatid, maaring kamangmangan sa sanlibutan, ngunit yan ay may dalang pagpapala sa ating mga buhay. So, unang pagkakamali ni Elimelech and family, yung sabihin nating unbelief. Pangalawa, deception. Deception, trying to hide our mistakes. Ginagawa ba natin? And there are times, mga kapatid, wag nawa naman natin gawin na itago natin yung ating mga pagkakamali. Kung meron man tayong pagkakamali, ibigay natin yan sa Panginoon, aminin natin yan sa Panginoon, baguhin tayo ng ating Panginoon. Wag nating i-cover up yung ating mga pagkakamali. Maging transparent tayo sa ating Panginoon. And there are times, mga kapatid, maaring makalihim tayo sa mga tao, sa ating mga karakter, but alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Maaring sabihin nyo, si brother, ganito, ganyan, but yes, we can cover up, but ang Diyos mismo ang nakakaalam. So, do not hide our mistakes. Maging transparent tayo sa ating Panginoon. At dito sa aklat ng Ruth na ito, makikita yung testimony, di ba? Ng tatlong widow o byuda. So, ang pamilya ng Elimelech at si Naomi ay pumunta sa Moab, dumating yung time na namatay si Elimelech at ang kanyang dalawang anak ay nakapag-asawa ng Moabites. Si Orpah at si Ruth. And then, after some time, lumakad ang panahon, namatay naman yung asawa ni Orpah at ni Ruth. So, ang natira ngayon, yung tatlong byuda. Diba? Yung tatlong byuda, si Naomi, si Orpah, at si Ruth. At dito makikita natin, mga kapatid, sa chapter na ito, makikita natin na bawat isa sa kanila ay merong patotoo. May patotoo si Naomi, si Orpah, at si Ruth. At ang tatlong byuday na ito, nang lumipas ang panahon, nang marinig ni Naomi, diba, nasa Moab sila, and then narinig niya yung balita na good news na tapos na ang taggutom sa Bethlehem. It's time to go back. So, pwede na tayong umuwi, bumalik. Diba? Yung good news, tapos na. Tapos na yung the famine has ended. So, meron ng good news. So, nag-decide si Naomi kasama ang kanyang dalawang manugang na bumalik sa Bethlehem. At alam niyo mga kapatid, ang nakakalungkot is yung naririnig lang ng mga tao yung blessing pero hindi nila naranasan. Kagaya ni Naomi, narinig niya lang yung blessing na, uy, okay na raw sa Bethlehem. Diba? Pero wala siya sa lupain ng pagpapala, kaya narinig niya lang yung blessing, but hindi niya na-enjoy. Diba? Alam niyo mga kapatid, meron tayong mga, it's sad to say na merong mga kapatiran na wawala sa gawain, kung saan mang kadahilanan, di natin alam kung ano yung mga kadahilanan. But, open pa rin ang salita ng ating Panginoon, open pa rin ang biyaya ng Panginoon. But, sa kanilang kalagayan na wala sila, na namimiss nila yung mga ganitong gawain. Naririnig nila na ang ganda ng gawain sa ganitong ganitong church. Maaring dahil sa mga technology, napapanood nila tayo, nakikita nila. But
Iba pa rin mga kapatid yung nandoon ka mismo sa gawain. Di ba? It's sad to say na marinig mo lang, ay, ang ganda ng gawain sa ganito, but dahil sa kanyang matagal na panahon na nahiwalay siya sa Panginoon, sa anong kadahilanan, hanggang doon na lang mga kapatid. Diba? Nakakalungkot yung mga bagay na gano'n. Yung mga karanasan na gano'n, nakakalungkot na naririnig mo lang na may magandang gawain pero hindi mo nararanasan. Parang kagaya ni Naomi, narinig niya na tapos na ang taggutom sa Bethlehem. Ngunit 10 taon ang lumipas, hindi niya naranasan yung bagay na yon. Diba? Narinig niya lang and nag-decide sila, nagpasya sila na bumalik sa Bethlehem. And para sa atin mga kapatid, para i-bless tayo ng Panginoon, dapat nandun tayo sa tamang lugar. Para i-bless tayo ng Panginoon, dapat nandun tayo sa tamang lugar. Kagaya ng sabi ng isang nag-share, I think, matagal na panahon na, sabi niya, pag wala ka sa lugar, hindi ka tatanggap ng blessing. Para lang yan na sasakay ka ng tricycle. Paano ka makasakay ng tricycle? Nasa gitna ka ng bukid. Dapat nandun ka sa tamang lugar para makamtan mo yung pagpapala. At yun ang hindi naranasan ni Naomi dahil nagpasya sila na dahil sa nangyaring taggutom, sila ay nagpasyang iwanan ng Bethlehem at pumunta sila sa lugar ng Moab. At sa tuwing tayo mga kapatid, i-disobey natin ang kalooban ng ating Panginoon, lalayo tayo sa kanyang kalooban. Well, unang-unang gawin pag na-realize natin mga kapatid na nangyari sa atin ito, i-confess natin yung ating mga kasalanan. I-confess natin yung ating mga kasalanan at bumalik tayo dun sa lugar ng pagpapala. Sapagkat pag may kasalanan, hindi makakagawa ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hindi siya makakagawa. I-confess natin yung mga bagay na nagkulang tayo sa ating Panginoon. At pag na-confess natin yan, iayos natin ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Manampalataya tayo and then eventually, makakamtan natin yung pagpapala ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos is wag lang tayong makontain sa mga bagay na material. Well, it's good thing na meron tayong mga material, but most of all, yung mga pagpapalang spiritual. Yung mga bagay na naririnig natin, yung mga salita na na-enjoy natin sa tuwina na merong gawain, hindi ba pagpapala yan mga kapatid? Sapagkat mas mahalaga yung mga bagay na eternal kaysa sa mga bagay na physical. Diba? Mga physical, kailangan lang natin yan hanggat nandito tayo, pero yung eternal mga kapatid, that's forever nating kailangan. So, sa atin mga kapatid, kung wala man tayong, wag natin sabihin walang pera, sapagkat hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon. Tama lang, hindi tayo ginugutom ng Panginoon, hindi naman tayo niya pinapayaman masyado. Sabi nga ni David, wag mo akong payamanin, Panginoon, baka kalimutan kita. Wag mo naman akong gawing mahirap, baka isumpa kita. So, doon lang tayo sa tamang-tama lang, di ba? Para hindi natin makalimutan at hindi natin sumpain ang ating Diyos. So, kung ngayon mga kapatid, maganda ang inyong kalusugan, praise the Lord. Di ba? Kung meron kayong mainam na trabaho, kahit isa lang yan, kahit delayed ang sahod, praise the Lord. Di ba? Idalangin natin na ang mga bagay ay gawin ng Diyos sa tamang kapanahunan. Laging sinasabi ng Biblia o salita ng ating Panginoon na unahin natin ang kanyang kaharian at ang mga bagay na ating pangangailangan ay isusunod ng ating Panginoon. So we must labor sa mga bagay na spiritual mga kapatid. And then, eventually, susunod na yung material. But first and foremost, spiritual ang ating pinopursue mga kapatid. So, kailangan lang bumalik tayo doon sa lugar ng pagpapala. Diba? So, pag nakakagaya ng ginawa, naalala ko rin sa account ni Abraham, nung siya ay pumunta sa Egypt at bumalik na ulit siya sa Israel, naalala niya yung pinagtirikan niya ng altar at bumalik siya roon. At doon, binless niya ulit ang Panginoon. At kagaya rin ni Jacob,
Di ba? Yung forgotten vows ni Jacob sa Bethel. Nakalimutan niya, and then eventually, binalikan niya yung bagay na yon. At pinagpala siya. At higit siyang pinagpala ng Diyos. So, nang marinig ni Naomi na maayos na. Maayos na ang Bethlehem. It was a right decision para bumalik. It was a right decision para bumalik. Kaya lang, mga kapatid, yung kanyang motibo ay sabihin nating hindi tama. Natural, babalik siya dahil kailangan ng okay na ang Bethlehem, nagpa-prosper ng lupain, maganda na ang ani, at meron ng pagkain, at tapos na ang taggutom. At si Naomi, bagamat tama ang kanyang desisyon, ang interested pa rin siya, siyempre. Kaya nga siya babalik sa Bethlehem dahil nalaman niya na muli nananagana ang lupain ng Israel. At yun ang una niyang ginawa. Yung bumalik sa lupain ng Israel. And sa atin mga kapatid, it's an instinct na kung ano yung kailangan natin, yun yung ginagawa natin. Yun yung ginagawa natin. At pagbalik ni Naomi, sabihin natin, tama yung kanyang desisyon, ngunit mali yung kanyang motive sapagkat hindi ang motive niya ay hindi para bumalik sa Diyos, kundi para muli pagpalain ang kanyang buhay. Sabi nga ng isang pastor, hindi natin narinig si Naomi na nag-confess ng kanyang kasalanan, na humihingi ng kapatawaran sa kanya nagawa. Sabi ng pastor, she was returning to her land, but not to the Lord. So, yun ang ginawa ni Naomi. At isa pang bagay na makikita natin sa desisyon ni Naomi na yun, kung paano niya hinandle yung sitwasyon, ayaw niya ring pasamahin yung kanyang dalawang manugang. Diba? Naglakbay sila, nag-pack up sila, naganda sila ng mga gamit mula sa Moab, and along the way, habang nagtatravel sila, kinumbinsi niya, o pinabalik, sabi niya, pinabalik niya nga yung dalawa na kanyang manugang na wag nang sumama sa kanya. Hindi ba maganda mga kapatid na kung tama kay Naomi na bumalik sa Bethlehem para ma-enjoy yung pagpapala ng Panginoon, hindi ba dapat tama din para kay Orpah at Ruth na maranasan din yung pagpapala sa Bethlehem? But sad to say, mga kapatid, diniscourage niya. Diba? Diniscourage niya. Sabi ng isang pastor, yung ginawa na yun ni Naomi is a logical thing to do. Diba? Bakit nga naman sasama ka sa Bethlehem? Diba, samantalang pwede ka naman bumalik sa Moab, may mga kamag-anak ka dyan, may mga sabihin nating relatives ka dyan, at is ka dyan. Hindi ka gaya pagpunta mo sa Bethlehem, panibagong pakikisama, panibagong simula. Hindi ka gaya kung magre-remain sila sa Moab, meron mo silang mga pamilya, mga relatives na masasandigan. But ang hindi nakita ni Naomi is, ibabalik niya ba itong dalawang babae na to sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Pagkatapos ng mahabang panahon na nakasama niya ang dalawang babae na ito, na pinakita niya kung paanong pagsamba, siguro kung magkakasama man sila sa bahay, nakita ng dalawang ito kung paano manalangin si Naomi, diba? Kung paano magpasalamat sa Diyos. And then bakit gagawin mong pabalikin doon sa lumang buhay nila? Bakit hindi mo siya isama sa Bethlehem? Well, sabi nga, it's a logical thing to do dahil mas may kilala ka na dyan eh.
Kumbaga sa ba't sasama ka pa sa akin sa Maynila, wala kang kakilala doon. Dito sa inyo, andyan ang mga magulang mo, mas magiging okay ka dyan. Numbers 10:29. Then Moses said to Hobab, alam niyo mga kapatid, yung Hobab, ito yung pangalan din ni Jethro, the son of Reuel, the Midianite, Moses' father-in-law. So I think it's another name for Jethro, Hobab. We are setting out to the place of which the Lord said, I will give it to you, come with us, and we will do you good. For the Lord has promised good concerning Israel. Hindi ba dapat ito yung attitude ni Naomi, di ba? Merong pinangakong maganda o merong magandang nangyayari sa Bethlehem, sumama ka. Hindi yung, dito ka na lang kasi walang mangyayari sa'yo doon. Di ba? Matanda na ako, hindi na ako magkakaanak. Maghanap ka na lang dito ng asawa. Magiging maayos bang buhay mo rito kung hindi ka sasama sa akin. So, supposed to be, ito yung dapat na naging attitude ni Naomi. At sa ating mga sariling karanasan, mga kapatid, may mga bagay ba kayong naranasan sa ating Panginoon, sa paglilingkod nyo sa ating Panginoon, sa church na ito? Bakit hindi natin i-share yan sa ating mga kakilala? Dali natin ang ating mga kaibigan. Well, naniniwala tayo, may tamang kapanahunan ng mga bagay. But, let's continue to witness sa ating mga kapatid, magulang man kung hindi pa converted, kasama, kaibigan, kamag-anak. I-share natin yung experience na naranasan natin dito. Huwag natin silang iwanan sa Moab. Dito, pumunta kayo sa Bethlehem, merong magandang bagay doon at dyan sa Moab. Bagamat komportable kayo sa mga bagay na nakasanayan nyo, merong mas maganda akong naranasan at ito yung nais kong ibahagi sa inyo. At panalangin mo sa Panginoon na sa tamang panahon, hipuin ng Diyos ang puso ng mga tao na yan and eventually, maranasan nila yung pagpapalang nararanasan mo. So, continue to witness, invite, and then, dali natin sila sa church. Huwag tayong magsawa mga kapatid. Kung maapektuhan man yung ating mga resources, yung ating pagod, diba, yung ating effort, okay lang. Diba? Mas mahalaga pa ba yan sa isang kaluluwa? Sabi ng Bible mga kapatid, isang kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagagalak. So, yung mga bagay na i-spend natin materially, walang ano yun, mga kapatid, hindi yan kayang tapatan ng isang kaluluwa na madadala natin sa ating Panginoon. So, let's continue. Paggamit natin ang ating sarili, ang ating mga resources, ang ating time para sa mga bagay na yan. Sabi nga ni Pablo, I am willing to spend and to be spent. Diba? So, yun yung sinabi ni Pablo. Pero si Naomi, instead na i-influensya niya yung dalawang babae na in-influensya niya yung dalawang babae na bumalik na kayo sa inyong mga sariling pamilya. At muli, siyempre, pagbalik nila doon, sasamba muli sila sa paraan ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ba't kaya sinabi ni Naomi na bumalik kayo? Well, bukod dun sa it's a logical thing to do na magiging familiar ka na dyan dahil nandiyan yung mga kamag-anak mo. Sabi rin ng isang pastor, ayaw ni Naomi na isama talaga si Orpah at si Ruth papunta sa Bethlehem. Bakit? Sapagkat pag nakita ng mga tao si Orpah at si Ruth nakasama ni Naomi sa Bethlehem, makikita ng mga tao na bakit nyo pinayagan tayo ng mga Hudyo na ang inyong mga anak ay makapag-asawa ng outside sa covenant na ginawa ng Diyos. Di ba ang covenant ng Panginoon is huwag kayong mag-aasawa nang hindi nyo kalahi. At sa atin mga kapatid, alam naman natin na huwag tayong makipamatok sa hindi natin kauri. So sa mga binata, kahit gaano pa kaganda yan, huwag kayong makipamatok sapagkat hindi natin sila kauri. Maraming mas magagandang kababaihan dito sa loob ng iglesia. Kung titingin lamang kayo sa puso mga kapatid, pati na rin sa muka. Tingnan nyo na rin.
Diba? Maraming magagandang kababayan. Huwag tayong, mga kabataan, lagi tayong ini-encourage. Sinama pa yung sarili. No? Lagi kayong ini-encourage na huwag kayong makipamatok sa sanlibutan. Hindi sinasabi na huwag kayong magkaroon ng contact. Kasi normal, mga kapatid, na tayo ay nagkakaroon ng contact sa sanlibutan. Pagkatapos pa lang ng linggo, kinaumagaan, Lunes, nasa trabaho tayo. Sinong kasama natin? Kung tayo pumapasok sa eskwela, sa trabaho, sanlibutan. Pinag-iingat lang tayo na huwag makipamatok, na huwag natin gayahin yung mga bagay na ginagawa nila. Diba? Pinapaiwas tayo sa mga bagay na ginagawa nila, pero sabing ganon, huwag nating i-isolate yung ating mga sarili. Kasi pag i-isolate natin, paano tayo magiging witness? Paano tayo makakahanap ng madadala sa ating Panginoon? So, do not isolate yourself. Pero, i-insulate mo yung sarili mo dun sa mga gawa ng sanlibutan. At paano mo gagawin yan, mga kapatid? Meron tayong salita ng Diyos, laging nagpapaalala kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Love not the world. Love not the world. So yun yung maaring dahilan kaya ayaw, bagamat hindi sinabi ng Biblia, hindi pinaliwanag. But one thing for sure, pag mapupulaan si Naomi pag nakita yung dalawang babae na kasama. Sapagkat binrake nila yung covenant na nais ng Diyos. In other words, kagaya nga sinabi ko, kino-cover up ni Naomi yung mga bagay na nagawa niya. He's trying to cover up her disobedience. Yung sa kanyang hindi pagsunod, at kung isipin nga, kung sakasakaling siya lang mag-isa ang bumalik sa Bethlehem, ba? Walang makakalam na yung kanyang pamilya ay na-broke nila yung covenant na sinabi ng Diyos. Proverbs 28, verse 13. He who conceals his transgression will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion. So, wag nating takpan yung ating mga pagkukulang, yung ating mga pagkakamali, yung ating mga kasalanan. Kundi, i-confess natin ito sa ating Panginoon at tapat ang Diyos at tayo ay patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pag sinubukan nating i-cover ang ating mga kasalanan, mga kapatid, isang katibayan lang ito na hindi talaga natin hinaharap yung problema natin. Kung halimbawang may problema tayo sa kabanalan, and then kino-cover up lang natin yung kabanalan na yan, isang bagay lang ang totoo na hindi pa talaga tayo banal. Di ba? At alam niyo, mga kapatid, pwede tayong maging banal, pwede tayong maging maayos sa loob ng church, but outside the church, bagamat hindi tayo nagkikita-kita, Diyos ang nakakaalam sa bawat isa sa atin. So, paluguran natin ang ating Panginoon. Huwag tayong magpalugod sa tao. Paluguran natin ang ating Panginoon. At hindi natin kailangan patunayan ng sarili natin sa mga tao. Hayaan natin ng Diyos ang magpatunay sa kanila sa transformation na nangyari sa ating mga buhay. Naalala ko rin yung senior ng ating kapatid ni Brother Anson, pag ang isang bagay honorable, parang ang gandang ipagmalaki, di ba? Kasi honorable eh. Yeah? Pero pag hindi honorable, hindi mo masasabi yan. Pagtatakpan mo, itatatwa mo, itatago mo. Pero pag honorable, ipagmamalaki mo yan. Pagmamalaki mo yan. At sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, hindi tayo magmamayabang sa anong mga bagay. Kung meron man tayong ipagmayabang natin ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ipagmayabang natin ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. At sa ating mga kasalanan, i-confess natin yan, at hatulan natin ayon sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo, ang totoong pagsisisi, mga kapatid, is yung tapat na confession, di ba, na kagaya ng binanggit ng ating kapatid, with broken spirit and a contrite heart. Yan yung totoong pagsisisi, mga kapatid. At ang pagsisisi is turning around, hindi turning back. Turning back.
Turning back o pagtalikod sa kasalanan. At pag tumalikod ka, mga kapatid, hindi mo nalilingunin yan. Hindi mo nalilingunin yan. Sapagkat pag nilingon mo yan, magiging asin ka. Kagaya na nangyari sa asawa ni Lot. So, true repentance, pagtalikod sa kasalanan, pag tumalikod tayo, totally, there's no turning back. There's no turning back. Honest confession and brokenness, yan ang true repentance. Psalm 51, verse 17. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. At si Naomi, mga kapatid, instead of brokenness, di ba? Naging bitterness. Sa katunayan nga, mga kapatid, nang makita siya ng mga tao, nang siya ay naglalakad, sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi kasi ang Naomi, it means pleasant. Pero hindi pleasant yung naranasan niya sa Moab. Bakit? Sapagkat lumayo siya sa lupain ng pagpapala. Tawagin niyo na lang akong Mara. Decade, 10 years of paglayo sa Diyos, ano naranasan ni Naomi? Puro kapaitan. Namatayan ng asawa, namatayan ng anak. Di ba? At pinakita niya na imbis na i-present niya ang Diyos ng Israel dun sa dalawang kay Orpa at kay Ruth, hindi niya ipinresent ang Diyos ng positive way, kundi sinabi niya na maiwan na kayo. Walang ibang sisisihin, kundi yung mga naranasan ko, yung mga kalungkutan, yung mga sakit na naranasan ko. So, hindi ipinresent ni Naomi na positive ang Diyos ng Israel sa kanyang dalawang manugang. So, tingnan naman natin ang testimony ni Orpa. So, basahin natin yung Ruth. Okay. Sa verse 11, chapter 1, 11. So, Ruth chapter 1, verse 11. Pero sinabi ni Naomi, Tagalog lang basahin ko, umuwi na kayo mga anak. Bakit pa kayo sasama sa akin? Akala nyo ba makakapag-asawa pa ako at makakapanganak ng mga lalaking mapapangasawa ninyo? Hindi na maaari dahil matanda na ako. Pero ipagpalagay natin na makapag-asawa ako ngayong gabi at magkaanak pa, hihintayin nyo ba silang lumaki? Hindi ba kayo mag-aasawa alang-alang sa kanila? Hindi maari mga anak. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo dahil pinahirapan ako ng Panginoon. So yun yung sinabi ni Naomi dun sa dalawa. At makailang ulit na sinabi ni Naomi kay Orpa at kay Ruth na bumalik na kayo sa inyong mga magulang dun sa lugar ninyo. Bumalik na kayo. At sad to say, bumalik si Orpa. Bumalik si Orpa, hinalikan niya si Naomi, at ang pagpapasya na yun ni Orpa, pinapatunayan lang na yung kanyang puso ay nasa Moab. So, Orpa, nawala siya sa eksena at hindi na siya muli binanggit sa banal na kasulatan. Samantalang, si Ruth, bago natin puntahan si Ruth, si Naomi, she was trying to cover up dun sa mga bagay na nangyari sa kanya. Si Orpa, she finally gave up. Di ba? Bumalik siya sa kanyang lupang sinilangan, sa kanyang mga kamag-anak. Subalit iba ang nangyari kay Ruth. She was prepared to stand up. She was prepared to stand up. Si Ruth. Hindi siya nakinig sa sinabi ni Naomi o sa pakiusap ni Naomi. At naalala ko yung talata na ito na sinabi ni Ruth. Ito yung sinabi ni Sister Kyle. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Kung saan ka, doon ako. Di ba? So, ito yung isa sa mga pinaka-powerful na confession sa Biblia. Ito yung
sinabi ni Ruth. Hindi siya nakinig sa sinabi ni Naomi, sa pakiusap ni Naomi, hindi niya ginaya yung ginawa ng kanyang kapatid. Bakit? Mababasa natin sa Ruth chapter 2, verse 12. Ito yung sabi ni Ruth. Pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil, sabi ni Boaz kay Ruth, pagpalain ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa. Malaking gantimpala nawa ang matatanggap mo mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang pinagkanlungan mo. So, hindi nagkamali ng desisyon si Ruth. Hindi siya nagpadala sa pakiusap ni Naomi na magpaiwan siya. Hindi niya ginaya yung ginawa ng kanyang kapatid. At ito yung bagay na naranasan niya. Bagamat nakaranas siya ng mga disappointment, ng mga pagsubok, isang bagay ang nanatili kay Ruth. Nagtiwala siya sa Diyos ng Israel. Isipin natin mga kapatid, si Ruth, isa siyang Moabita na wala siyang alam sa Diyos ng Israel. Pero sa araw-araw na nakakasama niya si Naomi, maaring nakikita niya kung paanong devotion ni Naomi, bagamat nalayo si Naomi sa Bethlehem, hindi pa rin nawala yung pagtitiwala ni Naomi, yung pananalangin niya sa Diyos. At marahil, ito yung naka-impluwensya sa buhay ni Ruth. Kaya sabi ni Naomi, kung saan ka pupunta, doon ako, yung Diyos mo, tatanggapin ko. Bagamat nakaranas siya ng mga disappointment, nagtiwala siya sa Diyos ng Israel. At ito, yung kanyang pinagkanlungan. So sa atin mga kapatid, may mga nararanasan tayong disappointment, trials. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Well, sometimes, parang madaling sabihin magtiwala, but pag dumating yung time na nandoon ka na sa pagsubok, sometimes, nawawala tayo nawawala yung ating, nanghihina tayo, pinanghihinaan tayo. Maaring sabihin, napakadaling sabihin magtiwala sa Panginoon, but pag ikaw na yung nasa pagsubok, paano mo gagawin ito? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na lagi kang babad sa presensya ng Panginoon. Lagi kang babad sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat kung saan mo nilulubog yung sarili mo, ini-immerse yung sarili mo, yan yung bagay na lagi mong maipapakita sa buhay mo. Diba? Kung binabaliwala mo ang salita ng ating Panginoon sa oras ng paghihirap, diba? Saan ka manganganlong? Sa bisig ng tao, sa human resources. Diba? First and foremost, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Diba? Ruth had come to know. Nalaman ni Ruth ang totoo at buhay na Diyos. At nais niya na makasama. Mapaglingkuran ng Diyos na to, nais niya makasama ang mga tao ng Diyos na to. At nais niyang mag-dwell doon sa land, sa Bethlehem. At ang conversion, o ang conversion ni Ruth na to ay isang ebidensya kung paanong ang Diyos ay sovereign, yung biyaya ng Diyos. Diba? Biro mo, hindi si Ruth kasama sa covenant family, pero dahil inabot siya ng biyaya ng Diyos. At yun lamang ang tamang paraan, mga kapatid. For it's the only way para ang mga makasalanan ay abutin sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Ephesians 2, verse 8 and 9. Only by grace, I think. Wala? Okay. So, para kay Ruth, lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kanya, lahat ng mga bagay ay nagpapakita ng obstacle. Subalit, nagtiwala siya sa Diyos ng Israel. At alam natin, ang background niya sa Moab. At sa Moab is allowed, o ang ginagawa nilang pagsamba ay ang pagan worship, kung saan ang Diyos-Diyosan nila o ang pagan god nila ay si Chemos, na kailangan ng human sacrifice para makapag-alay ng pagsamba o paglilingkod sa Diyos na yan. Ang kanyang kalagayan, diba? Ang kanyang kalagayan ay, sabi natin na
si Ruth is against, di ba, sa kanya. Unang-una, nang masama siya sa pamilya nila Elimelech and Naomi na nakapag-asawa siya ng, I think ang asawa niya is si Malon. Diba? Unang-una, namatay si Elimelech, namatay yung kanyang father-in-law. Namatayan siya ng asawa, namatayan siya ng brother-in-law. So, 3 na lang sila natira, 3 byuda na nagsama-sama. At si Ruth, dahil byuda, walang support. Wala siyang income, walang pwedeng magsuporta sa kanya. Supposed to be kung meron pang dapat na susuporta sa kanya, kung meron pang buhay. Halimbawa, meron pang ibang kapatid na lalaki na buhay. But sa istorya ng Ruth, malalaman natin, kinsman redeemer, si Boaz. But sa istorya na to, yun pa lang ang nakita ni Naomi, di ba? Na walang susuporta, kaya diniscourage niya na sumama si Ruth sa kanya. At pinakita ni Ruth kung paano niya minahal si Naomi kahit na namatay ang kanyang father-in-law at ang kanyang asawa. Technically, si Naomi talaga ang naging guardian ni Ruth. So, si Ruth ngayon ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Naomi. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung confession ni Ruth. Basahin natin sa chapter 1, verse 16 to 17. Ito yung napakagandang confession. Pero sumagot si Ruth, huwag po ninyo akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pupunta, doon din ako pupunta. At kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan ninyo ay magiging kababayan ko rin, at ang Diyos ninyo ay magiging Diyos ko rin. Kung saan kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng Panginoon ng mabigat kapag humiwalay ako sa inyo. Maliban na lang kung ang kamatayan ang maghihiwalay sa ating dalawa. So, napakaganda ng confession ni Ruth, di ba? Yan yung isa sa sabi nating magandang confession na mababasa natin sa Biblia o sa banal na kasulatan. Subalit, merong isang kautusan, divine law. Mawawabait si Ruth, papasok siya sa covenant sa Israel. Basahin natin sa Deuteronomy 23. Okay, 23 verse 3. So ito yung divine law. Walang Amoreo o Moabita o sino man sa kanilang lahi hanggang sa ikasampung saling lahi ang makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Si Ruth ay Moabita. Di ba? Walang Moabita, sabing ganun, na makakasama sa pagtitipon ng mga mamamayan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain o tubig na naglalakbay kayo mula sa Ehipto at sinulsulan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Petor sa Mesopotamia para sumpain kayo. So yun yung galit ng Diyos sa mga taga Moabites na imbis na tulungan yung mga Israel na nasa wilderness na naglalakbay, hindi nila ito tulungan para bigyan man lang ng pagkain, ng inumin, kundi sinulsulan pa nila si Balaam para isumpa sila. So, walang makakapasok na Amoreo o Moabita. At nangangahulugan mga kapatid na this is a permanent exclusion. So, paano na si Ruth? Paano si Ruth papasok ngayon sa kongregasyon ng ating Panginoon? Well, unang-una, pinakitang pagtitiwala ni Ruth sa biyaya ng Diyos at ipinakita niya na yung sarili niya, yung pagtitiwala niya, diba? At nahabag ang Diyos kay Ruth. Nahabag ang Diyos kay Ruth. Na naranasan niya yung biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Grace and mercy, naranasan ito ni Ruth. At alam niyo mga kapatid, ang grace and mercy is may diferensya yan mga kapatid. Ang grace o ang biyaya, yan yung mga bagay na binigay ng Diyos sa atin pero hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sa mga pagpapala ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang biyaya, binigay niya yan sa atin. Samantalang yung mercy, yung habag ng Panginoon, yung karapat-dapat sa atin, hindi niya binigay. Karapat-dapat tayong mamatay, pero hindi niya ibinigay. Bagkus, ang ibinigay niya yung bugtong niyang anak na sino mang sumampalataya
ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Ang kautusan, mga kapatid, nag-i-exclude yan sa pamilya ng Diyos. Subalit, ang biyaya, nag-i-include yan kung ating ilalagay ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang ikatlong pagkakamali na ginawa ni Naomi, yung kanilang mga pagsubok ay masabi nating parang may kinalaman ng Diyos sa kanilang pagsubok. Matagal na panahon na si Naomi ay nawala, about 10 years, di ba? At nang bumalik sila, kasama niya si Ruth, nakita siya ng mga kababayan niya. Nakita siya ng mga kababaihan at mababasa natin sa verse 19 ng Ruth chapter 1 verse 19. Kaya nagpatuloy silang dalawa, so si Ruth na lang daw saka si Naomi, sa paglalakbay hanggang sa nakarating sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao ay nabigla sa kanilang pagdating. Sinabi ng mga babae, si Naomi ba talaga ito? So yung nabigla yung mga tao nang makita si Naomi. Biruin niyo mga kapatid, 10 taon sa Moab, 10 taon na mapait na karanasan ang naranasan ni Naomi. And to think na yung mga naranasan na yan, hindi ba yan lalabas sa itsura mo? Kayo man, mga kapatid, tayo man, salantain tayo ng problema, mag-glow pa ba yung face natin? Baka puro ugat na tayo, puro wrinkles na tayo. So, problema after problema, pagsubok after pagsubok, sa loob ng 10 taong disobedience ni Naomi, lumabas yung nagmanifest sa kanyang itsura. Kaya nga mga kapatid, pag masayang tao, di ba, masaya yung kanyang kalooban, nakikita yan, nagre-reflect yan sa kanyang muka. Pero pag malungkot, diba, sabi nga ng Biblia, ang kalungkutan ay nakakatuyo ng buto. Hindi lang nakakatuyo ng buto ang kalungkutan. Pati balat mo matutuyo pag malungkot ka. Magmamanifest lahat ng mga bagay na yan sa panlabas na anyo. So, matagal na nawala si Naomi at maaring yung tanong ng mga tao, ito ba si Naomi? Maaring nabigla ba sila dahil sa itsura niya? O maaring nabigla sapagkat sa tagal ng panahon na hindi nakita, is nag-iba na yung itsura ni Naomi. At sabi nga ni Naomi, huwag niyo na akong tawaging pleasant. Dahil sa mga bagay na naranasan ko, tawagin niyo na lang akong Mara. At mga kapatid, isang bagay lang mga kapatid, kahit sabihing naranasan ni Naomi ang mga bagay na nangyari sa kanya, namatayan siya ng asawa, hindi ba mga kapatid, nakakalungkot ang bagay na ito, namatay ang asawa mo, namatay yung 2 anak mo, halos lahat na yata ng mapait na karanasan. Kaya nga Mara, di ba? Mapait na naranasan ni Naomi. Pero isang bagay, mga kapatid, ang meron pa si Naomi. Humihinga pa siya. Meron pa siyang buhay. Narinig ko kanina, habang may buhay, may pag-asa. Di ba yung sinasabi ng sanlibutan, habang may buhay, may pag-asa. Mas lalo pa tayo, mga kapatid. Di ba? Habang may buhay, hindi lang. Mayroon tayong buhay na pag-asa. Meron tayong buhay na pag-asa. Hindi lang basta pag-asa, buhay na pag-asa. Kahit na mawala na tayo rito, mga kapatid, meron tayong living hope. At magagawa natin kung ano may mga kalagayan natin ngayon, yung mga na-enjoy natin ngayon, magagawa natin yan na iwanan dahil yung naghihintay na gantimpala sa atin, mga kapatid. We have a living hope. At si Naomi, kahit ganun ang naranasan niya, buhay pa siya, humihinga pa siya. Hanggat humihinga pa, lumalaban pa. So, ang buhay, mga kapatid, it is a precious gift from God. Naniniwala ba kayo na ang buhay ay mahalaga at yan ay isang mainam na bigay ng Diyos sa atin. Kaya alagaan natin mga buhay. Alam natin kung saan natin dapat ipaglingkod ang ating mga buhay. Meron tayong freedom, mga kapatid, at naniniwala tayo, mga kapatid, na
tayo ay dinala na ng Diyos sa kaliwanagan ng kanyang mga salita, maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Diba? Piliin natin ang liwanag. Diba? Huwag nating piliin ang kadiliman. Mamuhay tayo ng may katalinuhan, lalo sa panahon na and sometimes, mga kapatid, yung buhay niyan, hindi nare-realize ng mga tao kung gaano kahalaga yung mga bagay niyan. And sometimes, tinitake for granted lang nila. Kaya nga minsan may mga buhay na nasasayang, sa bisyo, diba? May mga buhay na, sad to say, mga bata pa lang, namamatay na dahil na-aksidente or hindi sila maingat. But, in general, mga kapatid, ang buhay ay galing sa Panginoon, dapat nating pahalagayan. Mas lalo na tayo, mga kapatid. Ang buhay natin ay yung buhay na ng ating Panginoon. So, ingatan natin yan. Ingatan natin at maging maganda yung ating patotoo sa mga tao. Pangalawa, meron pang, una, may buhay pa si Naomi, umihinga pa siya, meron pa siyang buhay, and it is a gift from God. Pangalawa, meron pa siyang pagkakataon para bumangon. Diba? Sa kabila ng pagbagsak, kailangan mong bumangon. Sa atin, mga kapatid, nakaranas tayo ng kalungkutan, nalugmok tayo sa problema. And salamat sa Panginoon, merong mga kapatiran na nakapaligid sa atin, merong pamilya na nagmamahal sa atin, kapatiran na nagmamahal, iglesia na nag-aalaga sa atin, di ba? Pastor na nagbibigay sa atin ng mga spiritual advice. Hindi, pasalamatan natin yan, mga kapatid. Gamitin natin yung opportunity. Di ba? So, bukod dun sa buhay, merong pang opportunity na andyan. I-enlist natin yung mga bagay na yan. So, kung may mga problema tayo, meron tayong pwedeng matakbuhan ng mga kapatiran, humingi tayo ng advice. At sigurado, mga kapatid, hindi naman nila tayo dadalhin sa advice sa libutan sapagkat meron silang espiritu at merong salitaan ng Diyos na ibibigay nila sa atin ayon sa ating pangangailangan. So, si Naomi, napapaligiran pa rin siya ng kanyang mga kaibigan at nais ng mga tao na ito na maging maayos si Naomi. Nais ng mga tao na ito na makabangon si Naomi. At tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya ngayon, Hebrews chapter 12. Okay. Hebrews 12. Okay. Etong maganda sa atin, mga kapatid. Hebrews 12, chapter 1. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Napapaligiran tayo, mga kapatid, ng mga mananampalataya na nauna na sa atin. Meron tayong example. Meron tayong paghuhugutan. Diba? So, hindi lang literal, mga pamilya natin, kapatiran natin, kundi yung mga mananampalataya na nagtagumpay sila. Ito yung magiging inspirasyon natin, mga kapatid. Kung tayo man ngayon ay dumaranas ng mga pagsubok, meron tayong kalakasan na mauhugot mula sa mga taong nakapaligid sa atin. Lalo na yung mga taong subok na yung pananampalataya. Bukod sa buhay, bukod sa pagkakataon, meron pang isang maganda, si Naomi, meron siyang daughter-in-law na si Ruth. Diba? Na kung saan si Ruth ay ginamit ng Diyos, pinagpala ng Diyos. At sa aklat ng Ruth, makikita natin kung paano pinagpala si Ruth. Diba? At sa pagpapala na yan, nakaranas din ng pagpapala si Naomi. Nakapag-asawa si Ruth, si Boaz, and then nagkaanak sila. Ang naging anak nila ay si Obed, which is si Obed ay tatay ni Jesse, at si Jesse ay tatay ni David. So, ibig sabihin, si Obed ay lolo ni David. So, napakagandang pagpapala. Pero ang higit sa lahat na meron si Naomi, nasa kanya pa rin si Jehovah, ang God ng Israel, ang Diyos ng Israel. At sa atin, mga kapatid, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran.
Lagi nating naririnig, God with us. Ang Diyos ay nasa atin, meron tayong pananampalataya na nakasalig sa ating Panginoong Hesukristo at ang kagandahan, pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo na maging sensitive lang tayo mga kapatid. Ang pangungusap ng Santong Espiritu na yan yung magdadala sa atin sa salita niya. Kung meron tayong mga bagay na nagagawang hindi tama, itatama tayo ng Santong Espiritu. Dadalhin tayo sa salita ng Diyos at doon maayos ang ating pamumuhay. So, matakot tayo sa Diyos, and then kung matatakot tayo sa Diyos, wala na tayong dapat katakutan. Diba? Hindi na tayo matatakot sa anumang bagay. Fear God and we have nothing to fear. Naalala ko yung testimony ni John Wesley. Si John Wesley, kilala natin, sa kanyang deathbed. At sabi ni John Wesley, best of all, God is with us. At yun ang testimony ni John Wesley sa kanyang deathbed, at hindi lang ang Diyos ay nasa atin, kundi siya ay para sa atin. Sa panghuling talata, Romans 8, verse 31. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ng Diyos, at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang maaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. If hindi lang ang Diyos ay nasa atin, kundi siya ay para sa atin. So if God is with us, if God is for us, sino ang laban sa atin mga kapatid? So nananampalataya mga kapatid na ang Diyos ay nasa atin. So sa mga bagay na nararanasan natin, kung tayo man ngayon ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga sabihin nating trials, temptation, nasa atin ang Diyos. Kung tayo man ay mapagtagumpayan ang mga bagay na yan, mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos. So, 3 bagay para patuloy nating maharap ang ating mga pagsubok, ang ating mga suliranin, mga bagay na nararanasan natin. Unang-una, mga kapatid, iwasan natin yung unbelief. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, huwag nating i-cover up yung ating mga kasalanan. Maging tapat tayo sa Diyos. Kung nagkasala tayo, aminin natin sa harapan ng Diyos. At kung may mga kasalanan na pabalik-balik, mga kasalanan na hindi pa natin kaya, iiyak natin yan sa ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, patuloy ko itong sinasabi at patuloy ko itong tinetestimony. Yung sa bisyo ko is talagang wala na akong magagawa. Hindi ko na talaga kayang alisin ng bisyo sa katawan ko. At inihandaan na ng pamilya ko yung kabaong na para sa akin. At hindi ko na talaga kaya. At alam niyo mga kapatid, isang bagay na realize ko, iniharap ko yung sarili ko sa Diyos at sabi ko, Panginoon, kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to. At maging honest tayo sa Panginoon na hindi natin kaya. At totoo mga kapatid, sa ating sarili, hindi natin kaya. Kaya nga ibinigay ang Santong Espiritu sa atin at yun na magtuturo sa atin, yung mga bagay na dapat nating ipanalangin, hingin sa Panginoon, yan yung bagay na magtuturo sa atin. Maging honest tayo, maging tapat tayo sa Panginoon. So, iwasan natin yung unbelief, maging tapat tayo sa ating Panginoon, wag nating i-cover up, maging honest tayo sa harapan ng Panginoon. Pangatlo, wag tayong maging bitter. We must be better Christian. So, yun lang mga kapatid, pagpalain kayo nating Panginoon. At so, inyakan tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. So tayo manalangin bago tayo mawit. Panginoon naming Diyos, maraming salamat muli sa pagkakataon na iyong binigay para pagsalusaluhan namin ng iyong salita. At tunay Panginoon na there are times sa aming mga buhay na kami ay naigugupo ng mga suliranin, ng mga problema, mga mabibigat na bagay na nagiging pagsubok sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami Panginoon na ma-overcome namin ang mga bagay na ito. Ang unbelief sa amin, Panginoon, ay iyong pawiin at
Turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat, maging honest sa iyong harapan. Mga bagay na hindi namin kayang gawin sa iyong harapan namin, pinagkakatiwala, sapagkat ikaw ang Diyos na may magagawa sa aming mga buhay. At sa mga pagsubok, mga bagay na nararanasan ng iyong mga anak, help us to be better. Maraming salamat sa iyong mga salita at pagpalain mo patuloy ang iyong mga anak. Ingatan mo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw na Panginoon. Turuan mo kami na maging isang good witness sa mga taong nakapaligid sa amin, mga mahal namin sa buhay na hindi pa nako-convert, kasama, kaklase, kaibigan, maging mabuti kaming witness, Panginoon, sapagkat dito ka higit na naluluwalhati. At kung kami, Panginoon, ay satisfied, you are most glorified. Purihin ka, luwalhatian ka. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. Tayo umawit, mga kapatid.